Diyan ko lang ulit. Ay, ito ano yung candy na. Kasi na ba namin yung... Dito na ating pagpapalit ng polycarb. Recap na ng paggawa kami ng bahay almost 2 years ago. Tapos ayan, pinalitan na agad yung polycarb. Ayan, dito sukat na sila ng frame na gamitin sa bubong. Ayan na, naikabit na nila yung yung frame, yung stand na gagamitin for the roof. Ayan. Ayan, kalat. Yun yung mga kalawang na galing dun sa polycarbonate kasi hindi daw nilagyan ng dating gumawa. Yung architects namin hindi nilagyan ng takip. Kaya pumasok yung tubig, ginalawang yung loob. Grabe. Grabe yung sinapit. Good progress today. Ayun na muna. Stay tuned. Ang ating day 3 progress. Nakakabit na yung mga bago tudugtungan ng ating bubong. Ayun na. Wala muna natin sila. Then, discuss ko lang kung bakit kami nagpapapalit ng polycarbonate ngayon. I think almost 2 years pa lang siya. So nagpagawa kami ng bahay noong June 2022 and natapos siya noong December 2022. Nag-hire kami ng mag-asawang architect. So, sila na lahat design, build, design and build firm. Tapos sila na hinire namin. And then na-turn over sa amin ng December 2022. Nireport naman namin agad yung tulo ng polycarb. And ginawa naman nila pero hindi siya na-fix. And yung pina-check namin siya sa sa supplier na pinagbilhan nila, ang sabi sa amin, mali daw yung pagkaka-install. And also, hindi daw ganun kaganda yung quality ng ganung klaseng material. Though hindi naman kami expert to tell what material is good, what is not. So ayun. And also, ang mali nila daw is yung pinagkabitan ng mga tornilyo is hindi na isilan. Kaya kung mapapansin nyo dun sa video, sa mga previous video, puro kalawang yung lumalabas dun sa tubular. So importante pala na isilant yun. Tapos tinakpan yung mga yung mga butas. Kasi syempre 'di ba pinuputol nila yun, tapos wini-welding. So dapat yun tinakpan. Pero hindi nagawa yung mga yun. Kaya yun, hindi natapos tumulo ng isa, tapos na-fix. Pero dumami naman, naging 3, hindi naging 4, hindi na nila nabalikan. And we've been asking them to get back to it kasi that's a back job. Unfortunately, they did not. So that goes to show na you support ng architect post-construction hindi maganda. It's been a headache since the beginning. Hindi namin nagamit yung taas at nasira na rin yung ibang nasira na yung paint, nasira na yung pinto ng aming mini lavatory kasi tinatamaan ng ulan pag umuulan. Ayun, so let's see, hinire ko uli si JBJ Construction, yung nagpalit din ng bubong namin na ginawa din ng same architectural firm na yung dalawang architects namin na mag-asawa. So sila na lang ulit since okay naman yung gawa. Kaya so far so good yung aming bubong, walang tulo,
Dumaan yung malalakas na ulan this year, for the past year. Walang tulo. So this time tama na yung ginawang fix dun sa bubong, which is talagang palit na. And yung mga tinanggal na bubong, which I don't know what to do. Baka tingnan natin kung pwede pang magamit sa ibang parts or sa ibang naming property. Pero yun, hopefully matapos na maayos itong roof deck para magamit namin. We would like to utilize yung jacuzzi, and maglalagay kami ng play area doon. So we'll see. I'll update this documentation video every day na may progress. Pinalitan na yung aming sirasya ng polycarb na hindi din nagtagal. Ayan, nagawa na nila yung framing, buo na, dati hanggang dun lang. Tignan natin yung progress mamaya. Ayan ang ating progress ngayong half of the day. Kinakabit na nila, dinidikit na nila yung frames. Tignan natin yung output for today later. Okay, ito na. Day 4. Day 4. Nakabit na nila yung frame. Pinalagyan na rin nila ng primer bago nila kinabit. Nice. Di na nila kailangan pinturahan. Pero grabe, ang pipinturahan namin sa pader dahil sa kalawang. Yan. Grabe. So, ayun muna. Yan ang progress for today. Let's see tomorrow kung ano nang aabutin.